Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 30 ng Abril 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:32 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga binamahal. Medyo bumalik sa aking isipan yung yung sinusulat ko noon sa comment section sa dyaryo nung impeachment trial ni Corona. Opo, ang dami kong naisulat doon. Ngayon ay nung isang araw nakabasa ako ng dyan sa YouTube. May nag ang title niya tax evader ba si Sara Duterte? Ay magandang magandang topic ito, sabi ko. Kasi nga ginamit ko na 'yan nung impeachment trial ni Corona. Kaya ngayon ang topic ko ngayon ay tax evader ba si Sara at ang kanyang asawa? Yan po ang title ko at sasagutin po natin 'yan. Opo. Ang sagot ko po diyan dahil kulang nga ang oras natin ay depende po sa kanyang tatay. Yan ang sagot ko diyan. Didepende po yan sa kanyang ama o sa kanyang tatay kung magiging tax evader siya. Opo. Yan po ang sagot ko diyan. Pero sa kabuuan, ang sagot ko diyan kasi halos alam naman natin ang style ng tatay niya, hindi ba? Ay ang sagot ko diyan ay opo. Oo, tax evader yan. Pati yung asawa niya. At yan ang ipapaliwanag ko. Ngayon ay katulad ng sinabi ko ang dami kong naisulat doon sa comment section doon sa Philippine Daily Inquirer. Comment section lang po ha. Nilabanan ko yung mga DDS doon. Hindi, wala pa palang DDS noon kasi kay Pinoy pa yun eh. Na-impeach si Corona. Nilabanan ko yung mga kabig ni GMA pa noon, ni GMA at saka ni Corona. Hindi nila masagutan eh. Opo. At Biblia po ang ginamit ko na pinaliwanag ko na talaga ito kako si Corona ay tax evader talaga ito. Ayun ang ginamit ko, yung kwento sa Biblia. At ikikwento ko muna po sa inyo, para mabilis nating maintindihan bago babasahin ko at ipapaliwanag ko ulit, Sa Biblia kasi mayroong ganitong kwento eh. Nung nagle-lecture si Jesus Christ o nangangaral siya, dumating yung mga tax collector. Opo, dumating sila. Ewan ko kung dalawa yan o tatlo sila. Yung mga tax collector. Ngayon, kinausap nila si Peter. Kinausap nila. Peter, sabi nung mga tax collector, nagbabayad ba ng tax yung maestro nyo o yung teacher nyo? Teacher kasi ang tawag nila eh, o pastor siguro yan, o misaya, o Pero nakasulat ay teacher. Nagbabayad ba ng tax yung teacher nyo? Ay sumagot si Pedro, opo, sabi niya, nagbabayad po siya. Ay siguro takot din yung mga tax collector kasi grupo yun ng mga mga disipulo ni disipulo ni Jesus Christ eh. Umalis na. Ngayon nung umuwi na sila sa bahay kung saan man yung bahay na tinutuluyan nila kasi si Jesus Christ po ay palakad-lakad yan eh. Palipat-lipat ng lugar na inaaralan niya.
usually sa mga baryo. Ngayon, nung dumating na sila dun sa bahay pahingahan nila, kung saan man yan, ay unang nagsalita si Jesus Christ. Pedro, sandali lang, sabi niya. Ano po yun, Master, sabi niya, o teacher, o Panginoon, ano po yun? Ay, tatanungin muna kita, sabi ni Jesus Christ. Ay, sa palagay mo, Pedro, saan ba kumukuha ng mga taxes itong mga hari? Sa mga anak ba nila? O sa mga tao? O sa mga estranghero? Dito kasi ang nakasulat sa stranger eh. Pero ang iba, ang nakasulat ay sa mga tao ba o dun sa mga anak ng hari? Ay sabi ni Pedro sa mga tao po. Oh, sabi ni Pedro. Ngayon, ay tinanong siya ulit, para sigurado tinanong siya ulit ni Jesus Christ. Ang ibig mong sabihin, Pedro, yung mga anak ng hari, hindi nagbabayad yan? Oh. Ay, siyempre, alangan naman na sasagutin pa yung ni Pedro. Hindi na sinagot ni Pedro. Pero alam na yun na hindi nagbabayad ang mga anak ng hari. Ng buwis. Hindi po nagbabayad yan. Oh. Yung hari po o yung naghahari-harian. Kaya nga kako, dipindi po yan Oh, kasi ang kwan natin ngayon, ang namumuno ay presidente, hindi naman hari. Ay, pero kung naghari-harian, ay ibang kaso yan. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ kay Pedro, ay para hindi sila ma-open, sabi ni Pedro, kasi nga, ni Jesus Christ kay Pedro, para hindi sila ma-open, ay kasi nga, sinigurado ni Pedro na hindi nagbabayad ang mga anak ng hari Kasi tinanong nga siya, saan ba kumukuha ng taxes itong mga hari? Sa mga tao ba o sa mga anak ng hari? Ay hindi po, sabi ni hindi kumukuha sa mga anak ng hari. Kumukuha po sa mga tao yan o sa mga stranger. Yung mga nasa laylayan. Yung mga mahihirap, sila lang nagbabayad ng tax. Hindi ba? O, tanungin ko po kayo. May nakita rin ako sa YouTube nung isang araw lang, mga 1 week ago. Hindi nagbabayad ng tax ang mga yung mga politiko. Sabi niya, ang nagbabayad lang ng tax yung mga ordinaryong tao. Kasi nag-hire sila ng mga accountant, yun ang binabayaran nila. Yun para makalibre sila. Nag-hire sila ng mga accounting firm, mga accountant. At ang binabayaran nila, yung mga, sa politiko po ito ang binabayaran ng mga politiko, yung mga content creator. Yan po. Kasi nagpapabango sila hindi ba? Ginagamit nila ang mga content creator, yung mga vloggers, hindi ba? O ano bang binabayaran nila? Yung mga accountant o yung mga attorney siguro ng mga accountant din yan O ang binabayaran din nila ay yung mga ganyan, yan, mga vlogger na bayaran. Ayan po. Yun ang sabi niya nung vlogger yun ang napansin niya. Hindi talaga bumabayad ang mga politiko. Pero hindi naman siguro lahat. Ang binabayaran ng kanya yan, yung accountant. Kasi niluluko lang nila Hindi ba? Maraming exemption, maraming discount, hanggang sa kakaunti lang yung babayaran nila. Pero ang pira nila napupunta dun sa mga accountant. O yung mga attorney siguro na accountant din. O dun sa mga sinusuhulan nila yung taong gobyerno. Hindi ba? At saka, isama na rin natin itong mga content creator. Yan ang binabayaran daw nila. Ay sige. Ipagpatuloy natin. Ang sabi ni Jesus Christ, para hindi sila ma-open, kasi nga ay exempted yung anak ay anak ng Diyos si Jesus Christ hindi ba?
o creator of the universe. Hindi ba? Para hindi sila mang-open, ang sabi ni Jesus Christ, ay punta ka doon sa ilog o doon sa dagat at ihagis mo kanya yung yung bingwit. At makakakuha ka kanya ng isda doon, buksan mo yung bunganga, yung isda, yung unang isda na mahuli mo, at makakita ka doon ng, aywan ko kung ano yan, kung diamante o perlas o kayamanan o yung coin. Hindi natin alam, ano? Kunin mo yun, sabi niya, doon sa bunganga ng isda, at ibayad mong tax para sa akin at para sa iyo. So, si Jesus Christ po, nagbayad po ng tax eh. O, hindi ba? Nakarecord eh. At ibayad mo ng tax para sa iyo at para sa akin. O, siguro doon sa mga kasamahan nila, grupo sila. Hindi ba? Nagbayad po ng tax si Jesus Christ. Kasi nga, ang nakasulat ay, Jesus Christ did not commit any sin. Kaya nagbayad siya, hindi ba? Bagamat siya ay walang bahay, walang masilungan, hindi ba? Palakad-lakad siya eh. Oh. Ang description nga sa Biblia ay yung ibon daw may nest. Oh. May ano ba tawag sa nest? Yung pugad, hindi ba? Ang ibon daw ay may pugad. Pero yung siya nga ay wala siyang wala siyang malagyan ng ulo niya eh. Ibig sabihin, wala siyang unan. Hindi ba? Wala siyang bahay, wala siyang tirahan, kasi palakad-lakad nga eh. Has nowhere to lay down his head. Ayan po, nowhere to lay down his head. Wala siyang bahay. Wala siyang unan siguro yan. O kung ano ba yan. O. Pero nagbayad siya ng tax ay siyempre ay kuwan po yan eh, yung Roman soldier po yan eh. Pag hindi ka magbayad, huhulihin ka, hindi ba? Kahit ano yan. Ngayon, dito po, pinapakita po dito, kaya ang sagot ko, depende po sa style ng tatay ni Sara Duterte. Kung ang style niya ay naging hari siya, o naghari-harian siya, itong mga anak, hindi babayad talaga ng tax yan. Hindi babayad. Kasi nga ang feeling nila hari sila eh. Hindi namin babayaran yung kayamanan namin. Ay una sa lahat, hindi naman namin kayamanan yan. Ninakaw lang namin yan eh. Kaya hindi nila babayaran yan. Yan po ang sinasabi ko dito. At tingnan po natin ang nangyari kay Corona. Nung nagsusulat ako doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer, ang sabi ko ay kasi nga nung malinaw na lumalabas na si Corona maraming ill-gotten wealth o unexplained wealth. O yun nga, hindi niya binabayaran yung mga tax. Hindi. Nung bandang uli, gusto nung niyang bayaran ay sinisita na siya ng BIR. Ang sabi ng BIR, paano mo nakuha yan? Halimbawa, nagkaroon siya yung penthouse. Ang penthouse po, yung sa 30-story building, yung top roof, yung itaas doon, yung 30-story o 29-story, ang tinatawag namin na penthouse, hinahati yan ng 3 o 4 o 2. Ibinibigay doon sa may-ari ng building. Ay paano yung rooftop mapupunta kay Corona yan? Ayun na nga ang sabi niya ay nagmingle yung kayamanan nila ng asawa niya. Pero hindi rin aabot eh. Kaya doon siya na-check yan. May mga ill-gotten wealth siya ngayon at saka nung babayaran na niya yung mga tax niya ay saan mo kinuha yan? Sabi ng BIR. Doon siya na-check eh. Kaya nga ito si Corona, bagamat hindi siya anak, hindi ba? Hindi siya anak ni GMA, lang siya eh, parang utusan lang siya ni GMA yan eh. Binihisan siya eh. Naging Chief Justice yan eh. In the middle of the night, hindi ba? Midnight appointment yan. Kaya siya tinanggal ni
Pinoy. Midnight appointment po yan. Habang nag-ieleksyon, habang nangangampanya, inappoint na yan. At isa yan sa sinabi ni Pinoy, kung manalo ako, tatanggalin ko yan. Kasi bawal na po mag-appoint eh. 6 months before the election, nasa konstitusyon po natin yan, bawal na mag-appoint. Ay inappoint pa rin. Ayun. Hindi ba? Bagamat hindi siya anak ni GMA, ha? Kasi ang nakasulat ay ang mga anak hindi nagbabayad ng tax, mga anak ng hari. Ay naghari-harian naman ito si Kwan, naghari-harian si GMA. Kaya bagamat ito si Corona ay hindi niya anak, hindi na rin nagbayad ng tax. Hindi ba? Yan po ang pangunahing kaso ni Corona. Hindi siya nagbabayad ng tax. Opo. Kaya nga ang sabi ko, kung tatanungin niyo ako, ito ba si Sara Duterte ay tax evader ba ito? Ay depende na po yan kung ano ang style ng tatay niya. Yung tatay niya naghari-harian din eh. Oh, kaya hindi babayaran ng tax yan. Basahin ko na lang po at wala na tayong oras Matthew 17 verse 24 hanggang 27. When they had come to Capernaum, those who received the temple tax came to Peter and said, "Does your teacher not pay the temple tax?" He said, "Yes." Parang iba ito, no? Ang tinatanong kasi dito, nagbabayad ba ng tax yung teacher mo? Yes, sabi niya. Nagbabayad yan. Oh. And when he had come to the house, nung umuwi na sila sa bahay ni si Pedro at saka yung mga disipulo at saka si Jesus Christ, ang unang ginawa ni Jesus Christ, tinanong si Pedro. And when he had come into the house, Jesus anticipated him, saying, "What do you think, Simon?" Simon kasi ang pangalan bago ginawang Pedro. Oh, pinapalitan po ang mga pangalan hindi ba? Pinapalitan From whom do the kings of the earth takes custom or taxes? Tinanong, saan ba kumukuha ng mga custom? Oh, ay pati nga mga sayaw at saka mga kanta ang mga kumakanta, mga hihirap na tao. Pag birthday ng hari o ng birthday ng presidente, hindi ba? Umaarkilan ng mga kanya, mga sumasayaw, nagdideclaim at tumutula o kaya kumakanta. Ay kasi nga hari hindi ba? O presidente hindi ba? O ino-offer yan. From whom do the kings of this earth takes custom or taxes? O yung mga papuri, mga praises, hindi ba? From their sons or from strangers? Ay ura mismo si Pedro alam hindi bumabayad hindi ba? Hindi ba? Hindi bumabayad Oh, Peter said to him, from stranger. Ura mismo alam na ng mga tao na hindi bumabayad ang mga anak ng hari. Kaya nga sabi ko, kung naghari-harian yung si Kwan po, si Duterte, si Rodrigo Rua Duterte, kung naghari-harian siya, itong mga anak niya, hindi rin babayad ito ng tax. Kasi nakasulat Alangan naman nabuburahin natin yan. Wala tayong kwan dyan. Alam na yan na hindi babayad ng tax. Hindi ba? Kaya yung katanungan na bumabayad pa ng tax, ay yan ang kasagutan ko. Ituloy ko lang at wala na akong oras Then the sons are free. Ayan ang sabi ni Jesus Christ So yung mga anak ng hari ay hindi bumabayad. Ay nevertheless, sabi niya, let not we open them, go to the sea, cast in a hook, yung bingwit and take the fish that comes up first. And when you have opened its mouth, you will find a piece of money. Take that and give it to them for me and for you. Ayun nga, ibabayad nila sa tax yung nakuha doon sa bunganga ng isda. Hindi ba? O ayan po. Yan po ang kasagutan ko. Ay, bahala na kayo. Bahala na kayo kung ano ang pagkaintindi nyo dyan. Hindi po bumabayad ng tax ang mga anak ng hari. Pero hindi ko po nila lahat may mga presidente siguro na yung anak nila ay bumabayad ng tax talaga.
Kasi nga hindi naghari-harian. Opo, hindi nag-aktong hari. Ay si Duterte, ipinabilanggo nga si Dilima O, pinasara ang ABS-CBN. Akto po ng mga hari yan. Tinanggal ang kwan o gustong tanggalin ang pardon ni Trillanes. Hindi ba? Ay lalo na yan. Ay itong mga kayamanan. Hindi talaga nila babayaran ng tax yan. Mga tax evader yan. At ito nga, bagamat yung asawa ni Sara ay hindi naman anak, ay ganun na rin yan. Ganun na rin. Kasi nga, naghari-harian Hindi ba? O sige po, hanggang dito na lang po. At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay nakakakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po. Ay, sana.